Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan patungkol sa ating pag-aaral sa gabing ito. Bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa sapagkat nasa kanila ang kapurihan, kadakilahan, kalawal at kapangyarihang magpakailanman sa nawa. Mga kapatid, ating pag-uusapan o ating pag-aaralan, sino ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon? Ito yung karugtong, mga kapatid, no? Yung napag-aralan natin kagabi, ano ang marka ng halimaw? Ito ba ang 666? Ito naman ang, mga kapatid, yung kasama ng halimaw, mga kapatid. Ito yung kasama ng Antikristo, mga kapatid, na tinatawag na lalabas sa hinaharap. At ito ang ating pag-uusapan kung sino ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon. Sapagkat, mga kapatid, no? Sa panahon natin, marami naglabasan ng mga bulaang propeta, mga bulaang guro. Tandaan natin, hindi po yan na maitatanggi dahil marami po nangyari sa nagdaang panahon. Kahit sa panahon pa lang ng mga apostol, mga kapatid, lumabas na ang mga bulaang propeta at mga bulaang guro. Para ano? Para iligaw ang sangkatauhan sa katotohanan. Yan po ang layunin ni Satanas, mga kapatid. Tandaan natin, ang layunin po ni Satanas sa ating mga tao ay linlangin at ilayo sa katotohanan na dapat natin kalimutan. No? Yan ang gusto kasi ni Satanas, mga kapatid, no? Na dapat natin kalimutan ang Diyos. Sapagkat siya rin naman ay nilikha ng Diyos. At tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At diyan po naiinggit si Satanas, mga kapatid, no? Na tayo ay pinaka-special sa lahat ng kanyang nilikha na makapangyarihang Diyos. Bakit? Kasi ayon sa Biblia, sa Genesis, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Tandaan natin, kawangis po natin ang makapangyarihang Diyos na nasa langit. Kung paano, no? Kung paano tayo nilikha ng Diyos sa mundong ito. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras ito at nawa sa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawal at kapangyarihan. Itinataas ka namin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Idinadakila ka namin sa oras sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ng kapahayagan na ito na aming pag-uusapan at pag-aaralan ay nasa inyo lamang po ang kalooban na magmumula. Kami nabubuhay sa mundong to sa pamagitan ng iyong kalooban, sapagkat ito ang naayon sa banal na salita. Amang Diyos, kabagan kami ng pagpapalang pagkaing espiritual o pisikal man pag-araw-araw ng pangangailangan. Kabagan din po kami, Amang Diyos, ng kapatawaran sa aming mga gawa tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Naway bigyan kami ng kaligtasan sa bawat isa mula yung papawid, pandagat man o panlupa man, nasan man naroroon ang isang kaluluwa. Amang Diyos, idinadalaan ko to sa inyo sa pamagitan lamang ng bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya po ang dahilan kung bakit nilikha niyo po ang sanlibutan ito. Wala kayong ibang hindi nilikha kundi sa pamagitan lamang niya. Amang Diyos, aking pinapasalamatan ang lahat ng kapangyarihan ng gawa ng iyong kamay sa pangalan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawal at kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Ayusin lang natin ilaw, no? So, mga kapatid, tayo na po magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo, sapagkat ito ang kalooban ng Ama na nasa langit. Ang katanungan ay ganito, mga kapatid: sino ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon? Ibig sabihin, mga kapatid, yung katapusan ng panahon, ito yung mangyayari sa hinaharap, no? Na lalabas ang bulaang propeta para ipakilala niya ang Antikristo. Na itong yung Antikristo na ito
ay gagawa ng isang larawan para ipasamba sa lahat ng tao. At yung mga taong ayaw sumamba doon sa larawan ng ginawa, ng ginawa ng Antikristo, ng binigyan ng buhay o ng hininga nung bulaang propeta, ipapapatay niya ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya, mga kapatid. Yan po ay napag-aralan na natin kagabi na ang pamagat ay ano ang marka ng halimaw. Kung mas gusto nyo maunawaan, panoorin nyo muna yung video na yon bago nyo panoorin ang video na ito, mga kapatid. Ito ang pinakamagandang kasagutan, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Sino ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon? Ang kasagutan, ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon ay inilarawan sa Pahayag 13, 11, 15. Tinutukoy siya bilang ang pangalawang halimaw. Pahayag 16, 13, 19, 20, versikulo 10. Kasama siya ng Antikristo at ni Satanas, at siyang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang bulaang propeta ang ikalawang persona sa Trinidad ng kasamaan. Inilarawan ni Apostol Juan, ang taong ito ay binigyan tayo ng pagkakilanlan sa kanya sa kanyang pagdating. Una, lumabas siya mula sa lupa. Maaring nangangahulugang ito ang nanggaling siya sa impyerno kasama ang mga demonyo ng kanyang pinangungunahan. Maaari ding ito ang nangangahulugan na nanggaling siya sa isang mababang kalagayan, hindi napapansin at hindi kilala sa mundo hanggang sa biglasang lumabas sa eksena ng pandaigdigang entablado o pandaigdigang entablado bilang kanang kamay ng Antikristo. Nilarawan siya na katulad ng isang batang tupa na may sungay at nagsasalita na gaya ng isang dragon. Ang mga sungay ng batang tupa ay tulad lamang ng isang bukol sa kanilang ulo. Hindi gaya ng Antikristo na maraming ulo at sungay na nagpapakita sa kanyang kapangyarihan at kabagsikan. Ang bulaang propeta ay lalabas na gaya ng isang maamong batang tupa at maghihikayat ng mga tao at makakalikom ng mga taga-suporta sa pamagitan ng kanyang magagandang pananalita. Maaring ang bulaang propetang ito ay isang napakagaling na mga ngaral na binigyan ng kakayahan ng demonyo upang mandaya ng maraming tao. Ngunit magsasalita siya na gaya ng isang dragon na nangangahulugan na ang kanyang mensahe ay ang mensahe ng dragon. Ipinakilala ang dragon sa Pahayag 12:9 bilang ang demonyo o si Satanas. Sinasabi sa talata 12 ang misyon ng bulaang propeta sa mundo at ito ay sa pilitang pasambahin ang sangkatauhan sa Antikristo. Meron siya ng lahat ng kapamalaan ng Antikristo dahil binigyan din siya ng kapangyarihan ni Satanas gaya ng Antikristo. Hindi malinaw kung ang mga tao ba ay persahang sasamba o maaakit sila ng makapangyarihang nilalang na ito at madadaya sila at dahil doon ay kusang sasamba sa Antikristo. Ang katotohanan nagagamit ang pangalawang halimaw ng mga mahimalang tanda at kababalaghan at magpapaulan ng apoy mula sa langit upang itatag ang kanyang kredibilidad ay magpapahiwatig na kusang sasamba ang mga tao sa Antikristo dahil sa kanilang paniniwala at paghanga sa kanyang mensahe at kapangyarihan. Sinasabi sa talata 14 na ang pandaraya ay napakalalim at darating sa punto na gagawa pa ang mga tao ng imahe ng Antikristo at sasambahin iyon. Ang magaganap ay katulad ng ginawa ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia na nagpagawa ng isang malaking imahe na yari sa ginto. Ito'y makikita sa Daniel 3 upang sabihin at yukuran ng mga tao. Gayunpaman, inilarawan sa Pahayag 14:9 hanggang 11 ang nakatatakot na kahinatnan ng mga taong sasamba sa imahe ng Antikristo. Sa yugtong ito, ang mga
makaligtas sa 7 taon ng dakilang kapigatian ay haharap sa dalawang napakahirap na pagpipilian. Ang mga tatanging sumamba sa imahe ng halimaw ay papatayin. Talata 15. Ngunit ang mga sumamba sa kanya ay daranas naman ng puot ng Diyos. Hindi pangkaraniwan ang imaheng ito dahil may kakayang itong magsalita. Hindi nangangahulugan na mabubuhay ang imaheng dahil sa salitang Gregong ginamit ay ipinioma na nangangahulugan sa hininga o daloy ng hangin. Hindi bayos o buhay. Nangangahulugan ito na ang imahe ng halimaw ay may kakayahan na ipahayag ang mensahe ng Antikristo at ng bulaang propeta. Hindi lamang bilang tagapagsilta para sa kanila, hahatulan din ng imahe ng kamatayan ang mga tatanging sumamba sa bulaang propeta at sa Antikristo. Sa makabagong mundo ng teknolohiya ngayon, hindi mahirap isipin ang ganitong senaryo. Kung sino man ang bulaang propetang ito, magiging napakalawak ng kanyang pandaraya at ng pagtalikod sa Diyos ng buong sangkatauhan sa kanyang pagdating. Ang mga bulaang guro at bulaang propeta sa panahon ngayon ay palatandaan ng paparating na ang Antikristo at bulaang propeta at hindi tayo dapat padaya. Napakarami na ng mga bulaang guro at propeta sa ngayon at sila ang palatandaan ng nalalapit na ang paghahari ni Satanas. Kailangan nating ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ng buong katapatan upang makaranas ng kaligtasan ang mga tao sa paparating na padaigdigang kapahamakan. Amen. So dito makikita mga kapatid, makikita natin dito mga kapatid na talagang binibigyan tayo ng babala patungkol dito sa bulaang propeta na ito mga kapatid. Ano ba ang gawain ng mga kapatid? Ano ba ang gawain ng bulaang propeta mga kapatid? Ano ba ang sinyales sa mga bulaang propeta, mga kapatid? Sabi ng Panginoong Kristo dito sa Mateo 24:24, ay ganito ang sinasabi niya, sapagkat may mga magpapanggap na Mesayas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagila-gilala sa tanda at kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Diba? Pati ang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid. Kung maaari, diba? Sabi nga ng Panginoong Kristo na kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng propeta, mga kapatid. So ano ba ang sinasabi ng Panginoong Kristo sa mga bulaang propeta, mga kapatid? Mateo 7:15, ganito ang sinasabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Ayan, nakikita nyo mga kapatid, Ayan, nakikita nyo sa screen ko, di ba? Ano ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon? Yan, nakikita niya mga kapatid. Yan ang sinasabi ng Panginoong Kristo, di ba? Sinasabi niya sa atin na binigyan tayo ng babala na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Yan, mga kapatid, ay mga asong gubat na talagang buwitri yan, mga talagang matatapang yan na aso yan, mga kapatid. Talagang nananakmal yan, talagang kakainin ka ng buo niyan, mga kapatid. So, ano ang sinasabi ng Panginoong Kristo? Paano natin makikilala ang bulaang propeta na sinasabi ng Panginoong Kristo? Ganito ang sinasabi, mga kapatid.
Kaya nga, makikilala ninyo ang kanilang mga gawa, ang mga bulaang propeta. Diba? Sabi ng Panginoong Kristo, diba? Makikilala natin, mga kapatid, ang mga bulaang propeta, no, na sinasabi ng Panginoong Kristo. Ano sinasabi niya? Duktungan natin yung 15, 16 hanggang 20, no? Basahin natin, mga kapatid. Mag-ingat kayo. Duktungan na natin sa 15, no, mga kapatid, hanggang 20. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ng masamang punong kahoy. Ang bawat puno di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Dito binigyan tayo ng talagang matalinghaga, no, na pananalita ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya rito, mga kapatid, no, sa 16 sabi niya, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag? Ibig sabihin, mga kapatid, nagbigay siya ng talinghagang pananalita patungkol sa mga propetang bulaang propeta, mga kapatid. Sabi niya rito, napipitas ba ang uba sa puno ng dawag? Ibig sabihin, hindi ka pwede pumitas, no, sa puno ng ubas. Hindi ka pwede pumutas ng ubas sa puno ng dawag o ng igo sa puno ng aroma. Ang pinapatungkol niya rito, yung aral ng bulaang propeta, mga kapatid. Yung aral na matututunan mo doon sa propetang kinikilala mo na nagtuturo sa iyo patungkol na sinasabi niya sa isugo ng Diyos. Yan ang ating pag-uusapan, mga kapatid, kung paano natin makikilala o sino ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon. Ito, mga kapatid, ito yung katapusan ng panahon. Ito yung panahon na darating na kapighatian, no? Ito yung lalabas na mismo yung suwail na sinasabi ng Apostol Pablo na mismo magpapakilala itong bulaang propeta na ito doon sa Antikristo. Nagagamitin ni Satanas, mga kapatid. So tuloy natin, mga kapatid, ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon ay inilarawan sa Pahayag 13, no? Kapitulo 13, versikulo 11 hanggang 15. Basahin natin, mga kapatid. Ganito ang sinasabi. At nakita kong isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng kordero. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling na. Ibig sabihin, mga kapatid, no, dito ipinapakita sa atin, no, yung uri, no, mga kapatid, ng bulaang propeta na ginamit, no, ni Satanas. So tuloy, may posibilidad, no, mga kapatid, no, may posibilidad na maaari rin itong bulaang propeta na ito, no, na maaring isa sa mga bataan, no, sabihin na natin isa sa mga bataan ni Satanas na kanyang talagang pinagkakatiwalaan. Pero sila nag-aaway. Pero sige, tuloy natin, mga kapatid. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling na. Kahanga-hanga ang mga himalang ginawa ng pangalawang halimaw. Ano pa't nagpapaba siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamagitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya sila gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit gumaling. Pinahintulutan din
ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw, kaya nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Dito pinapakita mga kapatid, no, na talagang nagtutulong-tulong mga kapatid. Ito yung unang halimaw at yung ikalawang halimaw at saka yung Antikristo mga kapatid. Nagtutulong-tulong sila mga kapatid, no? Nagtutulong-tulong sila na talagang para malinlang ang maraming tao sa daigdig. Yan ang pinapakita rito sa ating pag-aaral mga kapatid. So tuloy natin mga kapatid. Tuloy natin mga kapatid. Tinukoy siya bilang ang pangalawang halimaw. Ito yung bulaang propeta mga kapatid, no? Pahayag 16:13, basahin natin mga kapatid. Pahayag 16:13, ganito ang sinasabi. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng bulaang propeta ang tatlong karumal-dumal na espiritong anyong palaka. Isipin nyo mga kapatid, ha? At nakita, diba? Nakita raw niya, diba? Nakita raw niya. Nakita lumabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng bulaang propeta. Pansinin nyo, ha? Mga kapatid, ha? Tatlo, diba? Tatlo. Ang tatlong karumal-dumal na espiritong anyong palaka. Isipin nyo yung mga kapatid, napakahiwaga, no? Isipin natin kung literal ba to o ano. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng mababasa natin dito mga kapatid, huwag natin gawing literal, no? Isipin natin, espiritong anyong palaka. Makikita ba ng normal na mata ng yung espiritu ng anyong palaka? Diba? Isipin nyo yung mga kapatid. So tuloy mga kapatid. 19:20. Ito sinasabi, no? 19:20. Kung bakit lumabas yung tatlong anyong palaka na yun, no? Mula doon sa dragon, no? Doon sa unang halimaw at sa bulaang propeta. Ganito ang sinasabi kung bakit, no, pinalabas nila yung tatlong spirit o yung tatlong espiritong anyong palaka. Bakit? Kasi sa 20 ay sinasabi ganito, nabihag ang halimaw. Nabihag din ang bulaang propeta na gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ay ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ibig sabihin mga kapatid, yung lumabas pala, no? Yung lumabas pala yung tatlong espiritong anyong palaka, no? Na sinabi niya rito na ang mga ito ay ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda. Isipin niyo yung mga kapatid. Ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Isipin niyo mga kapatid. So anong gagawin sa mga halimaw na ito? Ito sa mga pandaraya sa mga tao. Ang dalawang ito ay hinagis ng buhay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Isipin nyo, ha? Yung bulaang propeta at saka yung halimaw, yung unang halimaw, no? Hinagis, no? Ng buhay sa lawa na nagliliyab. So basahin natin ang 20 Gs. Ganito sinasabi mga kapatid. 20 Gs. Sino ba yung hinagis na yon mga kapatid? At ang jamblong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Tingnan mo, tatlo talaga sila mga kapatid, ha? Tatlong pandaraya o tatlong mandaraya, no? Na ito yung tinatawag natin mga kapatid na tatlong Trinidad natin. Kung tayo mga Kristiyano ay naniniwala sa Trinidad, no? Na ginaya rin ng kalaban na ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu Santo. Ganon din naman, no, mga kapatid, no? Ganon din naman, no? Ganon din naman dito sa ating mga kalaban na hindi natin nakikita ng mga normal na ating mga mata, na sinasabi rito, at ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Isipin nyo, no? So tuloy natin to mga kapatid, no? Tuloy natin. Kasama siya ng Antikristo at ni Satanas. Ayan na nga yun mga kapatid, na siyang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang bulaang propeta at ikalawang persona sa Trinidad ng kasamaan. Ito na ang sinasabi ko kanina mga kapatid.
tatlo silang magkakasama na talagang tinaguyod nila na malinlang ang mga tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, inilarawan ni Apostol Juan ang taong ito at binigyan tayo ng pagkakilanlan sa kanya sa kanyang pagdating. Una, ito nga yung sinasabi ni Apostol Juan, lumabas siya mula sa lupa. Ibig sabihin, ito ba'y literal na lalabas mula sa ilalim ng lupa? Diba? Hindi natin maano, diba? May posibilidad na maaari, pero di natin alam kung ano talaga ang mangyayari sa hinaharap, mga kapatid. May posibilidad. So, maaring nangangulang ito na nanggaling siya sa impyerno kasama ang mga demonyo na kanyang pinangungunahan. So, ito yung lalabas na bula ang propeta na sinasabi ko nga na may posibilidad na ito'y galing sa lupa, literal, na bigla na lang lalabas at magsasabi na ito isang propeta na nagsasalita na dapat natin sambahin, no? Na sinasabi niya itong imahe na ito na dapat nating sambahin kasi itong bulaang propeta ito, sinasabi nga ng Panginoon Kristo, di ba? Magpapakita ng mga mahimalang kagilagilalas para mapaniwala ang mga tao, kahit din ang mga hinirang ng Diyos, mapapaniwala nito, mga kapatid. So tuloy, maaari din itong nangangulugan na nanggaling siya sa isang mababang kalagayan, hindi napapansin at hindi kilala sa mundo hanggang sa bigla siyang lumabas sa eksena ng padaigdigang entablado bilang kanang kamay ng Antikristo. Isipin nyo, may posibilidad, mga kapatid, na maaari din ang ibig sabihin ng lumabas siya mula sa lupa, maaari din, mga kapatid, na ang pwede natin bigyang kahulugan, no? Ito yung mula sa walang-wala, no? Walang-wala siya. Pero dahil nga ito ay talagang nakasaad na may lalabas, sapagkat may proseso sila, mga kapatid, no? May proseso ang pandaraya nila sa mga tao, mga kapatid, na may posibilidad na maaari na hindi pa nakatakda ang paglabas ng Antikristo. Bagamat marami na sa panahon natin, mga kapatid, marami na nagsisilabasan, no? Ito'y tanda na talagang magaganap ang paglabas ng Antikristo at ng bulaang propeta. May posibilidad na talagang mangyayari ito sa hinaharap. Hindi natin alam kung ito ba'y next year, after 2 years, after 5 years. Hindi natin alam. Walang ibang nakakaalam, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid. Alam niyo kung bakit ito ba'y isipin niyo, mga kapatid, isipin niyo, mga kapatid, kung bakit nilayon to o sapaga kailangan maganap to sa ating mga tao, kasi doon makikita ng Diyos kung hanggang saan ang pagiging tapat ng mga tao sa pananampalataya sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Doon makikita ng Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan maganap ang mga bagay na ito, mga kapatid. So tuloy, inilarawan siya na tulad ng isang batang tupa na may sungay at nagsasalita na gaya ng isang dragon. Ang mga sungay ng batang tupa ay tulad lamang sa isang bukol sa kanilang ulo. Sipin nyo, mga kapatid. Sabaga, itong propeta nito, ito'y kaakit-akit. Napakagaling niyang manalita. Sabi nga ng Panginoon Kristo, di ba? Magsasalita sila na animoy tupa. Pero wag ka, ang loob nito'y mabangis na hayop mula sa gubat, mabangis na asong mula sa gubat, mga kapatid. Nabasa natin kanina, mga kapatid. So tuloy natin, mga kapatid. Hindi gaya ng Antikristo, maraming ulo at sungay na nagpapakita sa kanyang kapangyarihan at kabaksikan. Ang bulaang propeta ay lalabas na gaya ng isang maamong batang tupa. Ito na nga yung sinasabi ng Panginoon Kristo. At maghihikayat ng mga tao at makakalikom ng mga taga-suporta sa pamagitan ng kanyang magandang, ito yung sinasabi ng Panginoon Kristo, magandang pananalita. Yan ang gagawin, mga kapatid.
tandaan natin mga kapatid, si Satanas, mga kapatid, tandaan natin, ang layon talaga ni Satanas, mga kapatid, ay hamakin, linlangin, mapahamak. Yan ang layon ni Satanas sa ating mga tao, mga kapatid. Mapahamak ang kaluluwa ng mga taong kumikilala sa Diyos, at lalo na yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Mas gusto nila yung mas mapahamak yun. Kasi yung mga hindi kumikilala sa Diyos, mga kapatid, madali nila malinlang eh. Pananatili nila talagang walang Diyos nag-i-exist. Yan ang nakalulungkot, mga kapatid, sa mga taong mga atheist, mga anti-Kristo, yung mga walang kinikilalang Diyos, mga kapatid. Yan ang nakalulungkot isipin kung bakit mas nananatili sila o mas dumarami ang mga tao din na hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi sabaga itinatak na talaga sa utak, no, nila, ni Satanas, na talagang walang Diyos. Evolusyon lang ang nangyari. Walang lumikha sa inyo. Yan ang ginagawa ni Satanas sa mga tao para mapahamak sa darating na paghuhukom, mga kapatid. Kasi ang gagawin ng propetang ito sa inaharap o sa katapusan ng panahon, mga kapatid, na talagang makakahikayat siya ng maraming tao at susuporta sa kanya. Bakit? Dahil sa pamagitan ng kanyang magandang pananalita. Ito ang nakalulungkot, mga kapatid. Bakit? Maari ang bulaang propetang ito ay isang napakagaling na mangangaral na binigyan ng kakayahan ng demonyo upang mandaya ng maraming tao. Ito nga, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ang gawain ni Satanas at ang kanyang mga kampon ay madaya ang mga tao. Madaya ang mga tao para mas marami sila. Parang ganito yan eh, mga kapatid eh. Parang ganito lang yan. Tandaan natin, mga kapatid, yung mga demonyo at si Satanas ay nanggaling po yan sa langit. Nanggaling yan sa langit. Bakit? Kasi kinalaban nila ang Diyos na makapangyarihang Ama na nasa langit. Siguro nagsawa sila, no? Nagsawa sila na sumunod, no, sa kalooban ng Ama na nasa langit. Pero kasi tandaan natin, ang anghel, mga kapatid, binigyan din ng kalayaan ng Diyos yan eh. Tandaan natin, mga kapatid. Mababasa yan sa mga kapatid. Mababasa yan sa Biblia na ang mga anghel ay meron ding kalayaan na mamili. Bagamat iniwan nila ang kanilang mga tahanan sa langit at sumuway sila sa kalooban ng Ama na nasa langit at itinapon nga sila dito sa lupa, mga kapatid. Isipin nyo yun, mga kapatid. Isipin nyo na lang na kung ang anghel nga sumuway, tao pa kaya? Diba? Tandaan natin, mga kapatid, ang mga tao ay, sabi nga ng Panginoon Kristo, diba, palagi kayong manalangin. Palagi kayong manalangin. Bakit? Kasi ang laman ay mahina. Ang espiritu ay laging nakahanda. Sino ba yung espiritu? Yun yung masamang espiritu, mga kapatid, na laging nakaabang sa ating mga tao sa oras ng pagkabalisa, sa oras ng problema. Diba? Yan ang gawain ng mga Satanas. Ayan ang gawain ng mga kampo ni Satanas, mga kapatid. Nalinlangin, madaya ang mga taong katulad natin sa mundong ito. Kasi bakit? Gusto nila, kasi alam din naman nila, mga kapatid na darating ang panahon, di ba? Naano nyo yung mga kapatid? Yung nakasapi sa isang tao na sabing ganun ng demonyo, nakikilala kita, Jesus. Di ko lang matandaan kung anong talata yun, pero sa Mateo yun, mga kapatid. Mateo yun. Ikaw ang anak ng kataas-taasan. Hindi pa namin oras. Wag mo kaming sasaktan. Di ba? Hayaan mo na lang kaming pumunta doon sa kawan ng mga baboy. O, di ba? Sige, humayo kayo, sabi ng Panginoon Kristo. Di ba? Alam, di ba? Alam ng demonyo at ni Satanas na darating talaga ang takdang oras na hahatulan sila, mga kapatid.
Nahahatulan sila ng makapangyarihang Diyos. Alam nila eh. Kaya ang gawain ng mga ang gawain ni Satanas at ng kanyang mga kampon, linlangin ang mga tao. Bakit? Kasi ang tao, mga kapatid, napapatawad pa ng Diyos eh. Binibigyan pa tayo ng kapatawaran. Pero sila, mga kapatid, hindi na sila mapapatawad. Bakit? Kasi mga banal sila dati eh, na sumuway sa kautusan o sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya nga, malaki ang pagsiselos, mga kapatid, ng mga demonyo at ni Satanas sa ating mga tao. Bakit? Kasi tayo mga tao, binibigyan pa tayo ng panahon na magbago, natanggapin natin ang kaisa-isang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Pero sila, mga kapatid, wala na silang mga kapatid, kapatawaran sa paningin ng Diyos. Kasi banal na sila dati. Anghel nga sila eh. Tagapaglingkod sila ng Diyos. Naglilingkod sila sa Diyos, mga kapatid. Pero dahil sumuway sila, nilabanan nila ang kalooban ng Diyos Ama, itinapon sila dito sa lupa, mga kapatid. Itinapon sila dito sa lupa. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, tayo ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos. Bakit? Kasi ayon sa kanyang larawan. Kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, mga kapatid, wag lang yung kasalanan talagang karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Pinapatawad tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. 'Di ba? Ano sabi sa Deuteronomy, mga kapatid? Sa Deuteronomy, mga kapatid. Ano sinasabi ng makapangyarihang Diyos? Basahin natin, mga kapatid, para maintindihan natin. Basahin natin sa Deuteronomy 4:30. Try natin basahin, mga kapatid. Dito sinasabi, mga kapatid, kapag nangyari na ang lahat ng ito, anupat kayo'y nasa matinding kahirapan, matuto kayong manumbalik at sumunod sa Kanya. Yan ang gusto ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid eh. Yan ang gusto ng Diyos. Anupat nasa matinding kahirapan, matuto kayong manumbalik at sumunod sa Kanya. Kanino yon? Doon sa Kanyang kaisa-isang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Binigyan na tayo ng ganun tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, kung bakit gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi sabi ko nga kanina pa, lagi ko sinasabi na tayo ay pinaka-espesyal. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan. Basahin natin, mga kapatid. Genesis 1:26. Ganito sinasabi ng banal na salita, mga kapatid. No? Pagkatapos likain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Diba? Ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao at gagawin siyang kalarawan natin. Isipin nyo, mga kapatid, kung bakit napaka-special natin sa makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit. Kasi nilikha tayo ng Diyos ayon sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng anak, mga kapatid. Kaya ganyan na lang kagalit, no? Hindi naman sobrang galit, no? Sabaga, ang gusto lang, ang ginagawa lang naman ni Satanas, mga kapatid, na patuloy tayong linlangin, no? Patuloy tayong linlangin ni Satanas para sa darating na paghuhukom, di ba? Sa darating na paghuhukom, meron sa makakasama na pinahihirapan. Saan? Sa lawa ng apoy. Sa lawa ng asupre. Sipin niyo, mga kapatid. Yan ang nais, no? Yan ang nais ni Satanas
na mas marami pang tao ang malinlang. Isipin niyo mga kapatid, ang sabi rito no, na binigyan ng kakayahan ng demonyo upang mandaya ng maraming tao. Sino yon? Yung bulaang propeta mga kapatid. Isipin na lang natin yung mga kapatid, kung bakit na napaka-agresibo nila, no? Itong kalaban na hindi natin nakikita, napaka-agresibo nila sa ating mga tao. Bakit? Kasi gusto nila na malinlang tayong mga tao. Eto mga kapatid, sa panahon natin, mga kapatid, mga palatandaan pa lang to ha, yung mga nangyayaring nagsisilabasan ng mga anti-Kristo at mga bulaang guro at mga bulaang propeta, na meron talagang magaganap sa hinaharap, na talagang lalabas ang bulaang propeta at ipapakilala niya yung anti-Kristo. Tandaan natin yan mga kapatid. So tuloy natin pag-aaral mga kapatid. Ngunit, sabi nga rito, ngunit magsasalita siya ng gaya ng isang dragon na nangangahulugan ng kanyang mensahe ay ang mensahe ng dragon. Ibig sabihin mga kapatid, dito, babaliktarin natin, no? Babaliktarin natin siya. Itong propetang ito, magaling magsalita, na gaya ng isang alagad ng Diyos. Pero nasa likod nito ang kadiliman, mga kapatid. Sapagkat nagpapanggap lang siya ng alagad ng Diyos, pero ang katotohanan, alagad siya ng dragon. Yan ang pinapakita rito mga kapatid. Tandaan natin, ito na yung sinasabi, sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Kahit si Satanas ay nagpapanggap liwanag. Bakit? Para makalin lang siya ng mga tao. Yan ang katotohanan mga kapatid. So tuloy mga kapatid. Sabaga, ang sinasabi ko rito mga kapatid, dito no, sinasabi niya rito, ngunit pagsasalita siya ng gaya ng isang dragon. Sabaga, idinadivert ko lang mga kapatid, no. Dinadivert ko lang na may posibilidad na itong bulaang propeta ito na animoy talagang sa Diyos siya naglilingkod, pero ang katotohanan hindi. Nililing lang niya ang mga tao pagdating sa pananalita, pero sa dulo ay mensahe ng dragon o ni Satanas mga kapatid. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Ipinakilala ang dragon sa pahayag 12:9 bilang ang demonyo o si Satanas. Isipin nyo mga kapatid, bilang ang demonyo o si Satanas. Yung dragon na sinasabi. Mga kapatid, basahin natin. 12:9. Revelation 12:9. Ganito sinasabi mga kapatid. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Sino yon? Sino yon mga kapatid? Yung mga kampon niya, yung mga demonyo na mga anghel na sumunod sa kanya. Imbis na sa Diyos, mas piniling sumunod kay Satanas. Kaya yun, kasama sila rito, tinapon sa lupa. So pati na rin yung mga sumamba sa halimaw, sa larawan ng halimaw, at naniwala sa bulaang propeta, itinapon din, naging kampon na rin ni Satanas. Yung matandang ahas o yung Diablo. Diba? Isipin nyo yung mga kapatid. Isipin nyo na lang yun mga kapatid kung bakit ganito ka-agresibo ang mga kampon ni Satanas para nalinlangin ang mga tao. Isipin nyo mga kapatid, ito, pasensya na sa lahat na sa mga makakapanood dito na merong mga kaanib sa ibang mga relihiyon, no? Na hindi ko sinasabi na mga bulaang propeta sila, mga bulaang guro, pero pansinin nyo mga kapatid. Pansinin nyo na ang isang mangangaral na kinikilala sa panahon natin ay napakayaman.
napakayaman na hindi mo mahawakan eh. Bilang isang normal na tao, normal na tao, hindi mo siya malalapitan. Bakit? Kasi tad-tad ng security guard, ng security. Di ba? Sipin nyo mga kapatid, yung mga ngaral, hindi ko sinasabi mga kapatid pasensya na sa mga kapanood dito, hindi ko sinasabi na ang mga ilang malalaking relihiyon sa panahon natin ay untouchable. Hindi mo mahawakan eh. Bakit? Bago ka makalapit, dadaan ka sa malalaking tao na security. Maliban na lang na saan lalapit sa'yo. Diba? Isipin nyo yung mga kapatid. Isipin nyo na lang yon mga kapatid. Na, sabi ko nga, pasensya na. Ito'y hango sa ating pag-aaral. Pero, nagkakaroon lang ako ng konting dagdag. No, kung bakit, sa panahon natin, yung mga kilalang pinuno ng malalaking relihiyon sa panahon natin, ang yayaman, napakayaman. Bakit sila yung mayaman? Unang-una, sa abuloy. Pinapatupad nila ang abuloy na hindi naman dapat sa panahon natin. May abuloy na, may love offering pa. May samot sari-sari pang mga keso ganito, keso ganyan, keso ganon. Yan, mga kapatid. Yan na dyan mo makikita kung bakit yumayaman ang mga ibang reliyon o mga reliyon na malalaking reliyon sa panahon natin, mga kapatid. Sorry pasensya na, pero yun ang aking nakikita. Kasi kung isipin nyo mga kapatid, kung halimbawa lang naman, kung halimbawa na ang panahon ng mga apostol, sapagamat sila'y nangaral, patandaan nyo mga kapatid, sila'y nangaral nung panahon nila. Okay? Bakit lahat sila namatay? Bakit lahat sila pinatay? Bakit sila lahat ay nalapitan? Kasi wala silang security guard. Wala silang hinire na para magbantay sa kanila. Bakit? Kasi simpleng mangangaral sila. Simpleng tagasunod ng Panginoong Kristo nangangaral ng katotohanan. Hindi dahil sa pera, kundi sa kalooban ng Ama na nasa langit. Isipin nyo na lang yun mga kapatid. Ito hindi sa binabatikos ko mga kapatid ang kapwa ko. Kasi meron ako napansin mga kapatid, no? Pasensya na. Di kasi ako sanay na sa lalo na ito na nga, 'di ba? Nararanasan natin ang pandemic, 'di ba? Nararanasan natin ang pandemic. Pero may napansin lang din naman ako mga kapatid na sa mga ibang vlogger na nagtuturo din, no, ng salita ng Diyos. Hindi sa nag-aano ako mga kapatid, pasensya na nagtuturo din ng salita ng Diyos, no, na lagi nilang isinisingit na kung sa mga gustong tumulong o sa gustong magbigay ng donasyon na dito po. Sabi ka, mga kapatid, hindi mo na kailangan ipanghikayat pa, no, sa mga tao o sa mga nanonood sa iyo kung sila mismo ay hinawakan ng Diyos at sasabihin na bro o pastor, nais ko sana pong magbigay para tulong sa inyong pagpupulong o sa kapahayagan para makatulong sa kapwa na nasa inyo, di ba? Sabi ka, hindi mo na dapat i-announce Pero wala tayong magagawa. May kanya-kanyang aral yan. May kanya-kanyang katuruan, mga kapatid. Yan. Ang dyan mo makikita, mga kapatid. Sabi ka, pasensya na, pero ako sabi ko nga, ako'y simpleng tao tagasunod ng Panginoong Kristo. No? Hindi ako pastor, hindi ako revenant, hindi ako obispo o bishop, hindi. Isang normal na tao na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapag-gabay ng Banal na Espiritu Santo. Sa akin, kung may manood, glory to God.
kung walang manood, glory to God pa rin. Bakit? Kasi alam ko, sa pamagitan ng kapahayagang ito, sa pamagitan ng video na ito, maaring isa sa mga naghahanap ng katotohanan na makakapanood dito niya makikita, dito niya malalaman ang katotohanan, hindi sa pamagitan ko, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin yan, mga kapatid. So ngayon, tuloy tayo sa ating pinag-aaralan, mga kapatid. Sinasabi sa talata 12, ang misyon ng bulaang propeta sa mundo, at ito ay ang sapilitang pasambahin ang sangkatauhan sa Antikristo. Diba? Sapilitan, ha? Hindi kusa, mga kapatid, ha? Ibig sabihin, ang gawain ng bulaang propeta na ito na pilitin ang mga tao na sumamba doon sa Antikristo. Hindi doon mismo sa Antikristo, kundi sa ginawa ng Antikristo na isang larawan na binigyan ng hininga nung ikalawang halimaw. Which is, ito yung bulaang propeta, mga kapatid. Yan ang mangyayari sa hinaharap. Sa ngayon, hindi pa eh. Bakit? Kasi may freedom pa tayo eh. May kalayaan pa eh. May kalayaan pa tayo eh. Pero sa darating na hinaharap, sapilitan na. No? Sapilitan na paglabas ng bulaang propeta at ipapakilala niya ang Antikristo. Yan ang mangyayari sa hinaharap. Sa panahon natin, hindi pa eh. So tuloy natin, mga kapatid. Meron siyang lahat. No? Meron siya ng lahat ng kapamalaan ng Antikristo. Dahil binigyan din siya ng kapangyarihan ni Satanas gaya ng Antikristo. Isipin nyo, ha? Si Satanas, yung Antikristo at yung bulaang propeta, tandem, ha? Tatlo. Talagang, ito si Satanas talaga, mapaghangad to eh. Talagang gustong-gusto niyang gayahin ng makapangyarihan Diyos eh. Yan ang gawain ni Satanas, mga kapatid. Diba? Meron din siyang kapamahalaan. Diba? Sa lahat, no? Kung anong meron siya, meron din siya, ano? Kung anong merong Antikristo, meron din siya. Diba? Bakit? Kasi binigyan din siya ng kapangyarihan ni Satanas, gaya ng Antikristo. Sabaga, etong si Satanas, binigyan yung Antikristo ng kapangyarihan at binigyan niya rin ng kapangyarihan yung bulaang propeta. Para nga naman magpakita ng kagilagilalas at mapaniwala ang lahat ng tao sa hinaharap. Huwag naman sana sa panahon natin. Pero sabi ko nga, sa panahon natin, marami nalilinglang. Nakakalungkot isipin, mga kapatid. Pero yan ang katotohanan, mga kapatid. Yan ang katotohanan na hindi natin maitatanggi, mga kapatid. Pasensya na sa mga ibang relihiyon, ha. Wala akong pinatatamaan, mga kapatid, pero ito'y ayon sa pag-aaral, mga kapatid. Kung sa panahon natin, unti-unti na sinasanay ang mga tao na nagsisilabasan ng mga bulaang guro, bulaang propeta, para pagdating ng panahon na yon at biglang lumabas yung Antikristo at ang pinakabulaang propeta na gagabitin ni Satanas, mas maniniwala ang mga tao. Sa panahon natin, mga kapatid, wala pang kababalaghan eh. Okay? Wala pang kagilagilalas eh. Sa panahon natin, pananalita rin, no? Pananalita rin kung paano makapagpahayag yung isang guro at makakahikayat ng maraming miyembro. Tandaan natin yan, mga kapatid. Sabi ko nga, makikita mo sa isang guro o tagapagturo na kung ano ang meron sa kanyang espiritu. Ito ba'y espiritu ng Diyos o espiritu ng kalaban? Ito yung Antikristo, mga kapatid. Sipin nyo, mga kapatid. Glory to God, mga kapatid. Glory to God. At nagpapasalamat ako sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Dahil binigyan ako ng Diyos ng kaalaman sa pananampalataya at paniniwala na ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Hindi sa tao lamang, hindi isang propeta lamang, kundi siya'y anak ng Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Para ano? Para ipangaral ang katotohanan kung ano yung kalooban ng Ama na nasa langit. Yan ang tunay na aral na dapat natin panghawakan, mga kapatid.
Pero nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Totoo. Gusto ko sanang reaction video yung isa sa mga tanyag na kilala na relihiyon diyan sa Pilipinas, pero siguro kung may pagkakataon, no, hihimay-himayin ko ang kanyang mga talata na ibinigay kasi ang paniniwala nila, mga kapatid, ang likas na katayuan o katangian ng Panginoong Kristo ay tao lamang, taong Kristo. Isang tao lamang, isang taong Kristo ang kanilang paniniwalaan at kahit kailan hindi ipeding gawing Diyos. Yan ang paniniwala nila. Alam niyo na kung sino tutukoy ko, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy tayo, mga kapatid. Hindi malinaw kung ang mga tao ba ay persahang sasamba o maakit sila ng makapangyarihang nilalang na ito at madadaya sila, at dahil doon ay kusang sasamba ang Antikristo o sa Antikristo. Mga kapatid, mga kapatid, no, ganito lang kasimple yan. Ganito lang kasimple, mga kapatid. Sa panahon natin, di ba? Sa panahon natin, parang ganito lang kasimple, mga kapatid. Ako, sabi ko nga, ako'y pinanganak ng Roman Catholic, okay? Naging sakristan ako sa simbahang Katoliko nung panahon nang ako ay grade 3 o grade 4. Kung hindi ako nagkakamali, grade 3 yata yun. O grade 2, kung hindi ako nagkakamali. Naging sakristan ako, naging Katoliko rin ako. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, lumawak ang kaalaman, nabasa natin ng Biblia, nalaman natin na mali pala, no? Mali ang sumamba sa gawa ng kamay ng tao. Kasi ano pat isipin natin, mga kapatid, yung mga rebulto na nasa loob ng simbahan ay gawa ng, hindi yan gawa ng Diyos eh. Gawa ng kamay ng tao. Napakalinaw isipin, mga kapatid, na huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Wala kang mababasa, mga kapatid, sa Biblia na ginawa ng kamay ng Diyos para sambahin ng mga tao. Wala kang mababasa na ganun, mga kapatid. Yan ang katotohanan na dapat natin malaman, mga kapatid. Pasensya na sa mga tatamaan. Pasensya, sorry. Ito'y ayon sa pag-aaral, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, tuloy natin, mga kapatid. Sapagkat ganito lang kasimple yun dito sa ano natin, mga kapatid. No? Sabi niya rito, no, hindi malinaw kung ang mga tao ba ay persahang sasamba o maakit sila ng makapangyarihang nilalang na ito at madadaya sila, at dahil dooy kusang sasamba sa Antikristo. Hindi sa mga kapatid, no? Sapagkat pag nalinlang ka na kasi ni Satanas, mga kapatid, at ng kanyang mga kampon. Sapagkat halimbawa, nasa panahon na natin to. Halimbawa lang, ha? Nasa panahon na to, lumabas na yung bulaang propeta. Lumabas na yung Antikristo. Okay? Ngayon, nagpakita sila ng kagilagilalas na kapangyarihan, kamangamanghang himala. Na sabi nga ng Panginoon Kristo, ni ang mga hinirang maano rin maliling lang din eh. Maliling lang din eh. Yung mga hinirang ng Diyos, maliling lang din sila eh. Di ba? Isipin, hinirang na ng Diyos yun, ha, pero nalinglang pa rin sila ng kalaban. Kasi oras na makita mo na yun. Kasi normal sa atin, mga kapatid, na mabilis mapaniwala, no, sa ating mga tao. Kasi sabi nga ng Panginoon Kristo, di ba? Mahina ang laman, ang espiritu'y laging nakahanda. Yan ang gawain ng mga kalaban, mga kapatid. Yan ang mga gawain ni Satanas at ng mga demonyo. Sa palagay ko rito sa ating pag-aaral, mga kapatid, dito pinapakita lang, mga kapatid, na may posibilidad na kusa na sasamba. Bakit? Kasi maakit sila eh sa pananalita ng bulaang propeta, sa mga himala na gagawin ng bulaang propeta at ng Antikristo. Maakit ang mga tao at kusa silang sasamba, hindi sa pilitan. Ngayon, yung mga hindi kumilala at hindi tumanggap doon sa bulaang propeta at sa Antikristo na iyon, yun naman ang mga tapat na mananampalataya at tunay may pananalig sa Diyos Ama,
Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, na sila ay papatayin. Bakit? Kasi nga hindi nga sila sumamba sa Antikristo o doon sa ginawa ng Antikristo na isang larawan na binigyan ng buhay ng bulaang propeta. Yan, mga kapatid, ang dapat natin tandaan at maalala sa darating na panahon. Hindi natin alam, ha? Sabi ko nga, hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Walang nakakaalam, kundi ang Diyos lamang na makapangyarihang Ama na nasa langit. Siya lang nakakaalam ang lahat ng mangyayari ng bagay na ito, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Sinasabi sa talata 14 na ang pandaraya ay napakalalim at darating sa punto na gagawa pa ng ang mga tao ng imahe ng Antikristo at sasambahin iyon. Diba? Darating ang panahon na yon, pag lumabas yung Antikristo at ang bulaang propeta, yung mga tao, kasi pansinin nyo, mga kapatid, ito, pansinin nyo, hindi siya pinatatamaan ko, pansinin nyo lang, mga kapatid. Halimbawa, lumabas na yung Antikristo, okay? Lumabas na yung bulaang propeta. Kasi sabi rito, napakalalim at darating sa punto na gagawa pa ang mga tao ng imahe. Pera Alam mo bakit? Negosyo Di ba? Isipin nyo yun, mga kapatid. Literal, isipin nyo. Negosyo, mga kapatid. Bakit? Kasi isipin nyo, mga kapatid, kung ikaw isa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba doon sa imahe ng Antikristo, siyempre ikaw, gagawa ka ng imahe niya na alam mong popular at sinasamba nyo. Ito, wala akong pinatatamaan, mga kapatid, at sinasamba nyo. Okay? Sinasamba nyo siya. Siyempre ikaw, gagawa ka ng maraming imahe niya. Bakit? Una na yon, bilang ano na rin, mga kapatid, di ba? Bilang idolize, di ba? Sorry, pasensya na, mga kapatid, idolo. So ikaw, magtitinda ka na rin, no? Ng imahe ng halimaw na ginawa ng Antikristo na binigyan ng buhay ng bulaang propeta. Siyempre, ikayayaman mo yun, di ba? Ikayayaman mo yun at marami mapapaniwala doon sa imahe na ginawa mo. Kasi nga, sa panahon ngayon, maraming ang sasamba Maraming ang sasamba, maraming mapapaniwala. Isipin nyo na lang, mga kapatid, kung mangyari yung panahon na yun. Pero sa ngayon, nangyayari na. Hindi ko sinasabi na yun, mga kapatid. Pero sa panahon natin, nangyayari na rin. Diba? Maraming gumagawa ng imahe at binibenta. Pasensya na sa mga sa tatamaan. Sorry. Pero ayon sa pag-aaral na ito, mga kapatid. So tuloy, ang magaganap ay katulad ng ginawa ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia na nagpagawa ng isang malaking imahe na yari sa ginto. Ito yung makikita sa Daniel 3, katalata 3, upang sambahin at yukuran ng mga tao. Isipin nyo, nangyayari yan sa inaharap na. Tapos nangyayari yan sa panahon natin, diba? Isang imahe, yari man sa ginto, yari man sa kahoy, sa bato, o yari man sa tanso. Anong ginagawa ng mga tao, mga kapatid? Upang sambahin at yukuran ng mga tao. Pinanggalingan ko yan, mga kapatid, Sabaga, mga kapatid, ganito kasimple lang yon. Sa panahon natin, sinasanay na ni Satanas, no? Yung mga taong napapaniwala sa mga Antikristo. Bagamat sinasabi nila sila'y kay Kristo, pero kabaligtaran sa ginagawa. Bakit? Sinabi nga ng Panginoong Kristo na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi nga ng makapangyarihang Diyos na huwag kayong gagawa ng imahe na ginawa ng iyong mga kamay, na meron sa langit, meron sa ilalim ng lupa, o meron sa ilalim ng tubig.
Wag nga tayong gagawa. Anong ginagawa ng mga tao? Diba? Yan ang sinasabi ko kanina, mga kapatid. Hindi ko sinasabing sila yon na ating pinanggalingan. Hindi yon. Sabaga, sila'y example na mangyayari din sa hinaharap. Patuloy at mangyayari sa hinaharap, mga kapatid. Yun lang, no? Ang aking, kaya sabi ko nga, pasensya na, doon sa tatamaan, doon sa pag-aaral na ito, di ba? Pasensya na. So ngayon, tuloy natin. Gayunman, sabi nga rito, gayunman, inilarawan sa pahayag 14:9 hanggang 11 ang nakatatakot na kahinatnan ng mga taong sasamba sa imahe ng Antikristo. Ano ba yun, mga kapatid? Sabi niya rito, Revelation 14:9 hanggang 11. Gito sinasabi, mga kapatid. hanggang 11, mga kapatid. Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos ng walang halo sa saro ng kanyang galit, at pahihirapan sila sa apoy at sa asupre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Isipin nyo, mga kapatid, ha? Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ang mga anghel sa langit ay mga banal. Mga banal sila. Sila yung talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, mga kapatid. Sila yun. So, ano ang mangyayari sa mga sumasamba? Ano ang mangyayari sa mga sumasamba at tumanggap, no, ng tatak sa kamay at sa noo? Ano sabi sa 11? Ay sa 11? Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay pailan lang magpakailanman. Araw at gabi't walang kapahingahan ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang sino mang tumanggap ng kanyang tatak. Pahihirapan, mga kapatid, sa araw at gabi. Sipin nyo, ha? Araw at gabi ay walang kapahingahan ang paghihirap nila, mga kapatid. Nakakalungkot isipin, no? Nakakalungkot, pero nawa, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na manumbalik sa kanyang kalooban at sumunod sa kanya. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy tayo. Sa yugtong ito, ang mga nakaligtas sa 7 taon ng dakilang kapighatian ay haharap sa dalawang napakahirap na pagpipilian. Ito yung mga sinasabi ko, mga kapatid. Ito yung sinasabi ko na pag dumating yung rapture at may maiiwan, okay? May posibilidad na magbago ang pananaw ng mga naiwan nung na-rapture. Ito na yung sinasabi ko. Ngayon, sabi ko nga, hahatulan pa rin tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Pero napakahirap nun. Bakit? Kasi pagpipilian. Diba? Ito ang sinasabi. Haharap sa dalawang napakahirap na pagpipilian. Sabi nga ni Apostol Pablo, diba? Maliligtas siya. Pero para siyang dumaan sa apoy. Sipin nyo yun, ha? Sipin nyo, napakahirap nun, mga kapatid. Maliligtas pa rin siya. Pero para siyang dumaan sa apoy. Isipin nyo yun. Diba? Parang dumaan sa pinakamahirap na pagsusulit. Maliligtas ka nga, pero dadaan ka sa napakahirap. Na dapat na makita sa iyo ng Diyos na talagang nagbago ka. Tinanggap mo ng buong buo. No? Nakita niya talagang nagsisi ka ng buong buo. Tandaan natin yan, mga kapatid. Na sana, no? Na sana sa darating na panahon, no? Na wag mangyari sa ating lahat, no? Wag tayo makasama sa araw at gabi ng paghihirap magpakailanman. Mga kapatid, nawa, no? Nawa, dalahin ko sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na ang bawat pangalan
na nakakilala sa tunay na Diyos, sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapag-gabay ng banal na Espiritu Santo ay maisulat, no? Maisulat sa buhay ng aklat ng ating mga pangalan. Yun ay dalangin ko sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Akin dalangin sa Ama at sa Anak at sa banal na Espiritu Santo na talagang na kung dumating man ang panahong ito, malawak na ang ating kaalaman, mga kapatid. Sa edad ko, 42 na ako ngayon. So, ilang taon pa ako mabubuhay sa mundong to. Bagamat hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa mundong ito, mga kapatid. Bakit? Kasi siya lamang ang nakakaalam ng hangganan ng buhay ng isang tao sa mundong ito. So, tuloy, mga kapatid. Tuloy tayo. Ang mga tatanging sumamba sa imahe ng halimaw ay papatayin. No? Hindi sila literal na papatayin, mga kapatid. Parurusahan sila, mga kapatid. Parurusahan. Yung mga taong, ito yung papatayin na ikalawang kamatayan, mga kapatid. Ito yun. Kasi, mga kapatid, no? Kaya ako sinabing may ikalawang kamatayan kasi, mga kapatid, yung mga nabuhay, no? Yung mga nabuhay na naggumawa ng karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Sila yung kasama na iahagis, no? Iahagis na kasama siya si Satanas, yung halimaw na ginawa ng Antikristo, yung mga bulaang propeta at ng mga demonyo at ang mga sumamba doon sa imahe. Sila yung mga kasama doon sa ikalawang kamatayan, mga kapatid. Totoo yan, mga kapatid. So tuloy natin, mga kapatid. Nakakalungkot isipin pero totoo ang lahat ng nababasa natin na pag-aaral pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid. So tuloy. Ngunit ang mga sumamba sa Kanya ay daranas naman ng puot ng Diyos. Yung galit ng Diyos. Yung mga sumamba doon sa mga kapatid, no? Sa imahe, no? Ng ginawa ng Antikristo at ng binigyan ng buhay ng bulaang propeta. So tuloy. Hindi nangangahulugan na mabubuhay ang imahe dahil sa salitang Gregong ginamit ay pneuma, na nangangahulugan na hininga o daloy ng hangin, hindi Diyos o buhay. Nangangahulugang ito na ang imahe ng halimaw ay may kakayahang na ipahayag ang mensahe ng Antikristo at ng bulaang propeta. Ibig sabihin, kaya pala, no, ganun pala mangyayari, no, mga kapatid, na pag lumabas yung Antikristo, lumabas yung bulaang propeta, itong Antikristo nito gagawa ng isang imahe. Okay? Gagawa ng isang imahe na sasambahin ng mga tao. Okay? Sasambahin ng mga tao na maraming mapapaniwala. Ngayon, itong bulaang propeta na ito, bibigyan niya ng hininga yung imahe para mas maraming mapaniwala ng mga tao na itong aming sinasambang imahe ay nagsasalita. 'Di ba? Yan ang mangyayari sa inaharap. 'Di ba? Nakalulungkot isipin pero mas maraming mahihikayat 'yun. Yan ang mga tao, mga kapatid. Madaling mapaniwala. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy tayo. Hindi lamang bilang tagapagsilta para sa kanila, hahatulan din ang imahe ng kamatayan ang mga tatanging sumamba sa bulaang propeta at sa Antikristo. Isipin nyo, mga kapatid, hahatulan din to, mga kapatid, kasama ang mga sumamba doon sa imahe at naniwala sa bulaang propeta at sa Antikristo. So tuloy, sa makabagong mundo at ng teknolohiya ngayon, hindi mahirap isipin ang ganitong senaryo. Anong talagang nangyayari sa ganyang senaryo, mga kapatid? Halimbawa ako, diba, isang tagasunod nung dati natin pinanggalingan na may mga rebulto, okay? Dahil malaki ang pananampalataya ko,
malaki ang pananalig ko sa kanilang aral, gagawa ko ng isang imahe na pagmumulang ko ng pagkakakitaan ko. Yan ang malaki ang ewan ko. Nako, di natin alam mga kapatid. Pasensya na ha. Wala akong pinatatamaan. Pasensya na. So tuloy mga kapatid. Tuloy tayo. Kung sino man ang bulaang propetang ito, magiging napakalawak ng kanyang pandaraya at ng pagtalikod sa Diyos ng buong sangkatauhan sa kanyang pagdating. Kasi magaling siya magsalita eh. Magaling ang kanyang pagbibitaw ng pananalita. Bakit? Kasi meron siyang kapangyarihan na mula kay Satanas. Kasi nga, yan ang gusto ni Satanas mga kapatid. Na marami na madaya, no? Madaya itong bulaang propeta na ito at ng Antikristo na ito mga kapatid. Sipin nyo na lang ha. Sabi ko nga mga kapatid, nakakalungkot maisipin pero wala tayong magagawa eh. Kung talagang magpapadaya ka dahil mahina ang iyong pananampalataya, madadaya ka talaga mga kapatid. Madadaya ka talaga. So tuloy mga kapatid, tuloy. Ang mga bulaang guro at bulaang propeta sa panahon ngayon ay palatandaan ng paparating na ang Antikristo at ang bulaang propeta at hindi tayo dapat padaya. Yan siya sabi ko mga kapatid, di ba? Kapag yung mga bulaang guro, mga bulaang propeta na nagsisilabasan sa panahon natin, ito yung mga palatandaan pa lamang na talagang paparating ang bulaang propeta at ang Antikristo. Sapagkat sinasanay na ang tao eh. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid eh. Sinasanay na ang mga tao kung halimbawa man lumabas bigla ang bulaang propeta at ang Antikristo, mas paniniwalaan nila yun. Kasi nasanay na sila na maraming lumabas ng mga bulaang propeta na napaniwala rin sila. Doon pa kaya nagagawa sila ng imahe na bibigyan ng hininga at makakapagsalita yung imahe na yon? Isipin nyo yun. Di ba? Hindi mas maraming maloloko ang mga tao. Mas maraming maloloko. Sabaga, mas marami ang maloloko nila ng mga kaluluwa. Yan ang pinaiingatan sa atin ng Diyos, mga kapatid. Na huwag tayo basta-basta padaya. Binigyan na tayo ng mga kapatid eh. Binigyan na tayo ng mga babala ng Panginoong Kristo eh. Diba? Diba binigyan na tayo ng babala ng Panginoong Kristo? Ano ba sinasabi ng Panginoong Kristo mga kapatid? Ano ba sinasabi ng Panginoong Kristo? Diba? Tignan natin ulit mga kapatid. Sabaga, mga kapatid, no? Dito, pinapakita lang talaga mga kapatid na talagang darating ang panahon. No? Darating talagang panahon. Nalalabas ito mga kapatid. Itong bulaang propeta na ito mga kapatid. Ang sinasabi niya sa Mateo mga kapatid, diba? Basahin natin ng ibang talata mga kapatid para mas maintindihan natin. Diba? Sapagkat may mga magpapanggap, diba? Mateo 24:24 na Mesayas at may lilitaw ng mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Isipin nyo pati ang mga hinirang ng Diyos. Isipin nyo na lang yun mga kapatid. Ngayon, yung mga taong napaniwala mga kapatid, sino ba yon? Ang sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid, no? Ikalawang Tesalonica 2:11, ganito sinasabi, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, pinaubayan ng Diyos na sila'y
malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Ito yung mga taong talagang hindi matatag ang pananampalataya sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoong Kristo, ultimo pati ang mga hinirang ng Diyos madadaya Di ba? Hinirang ng Diyos yun pero nadaya pa rin. So tuloy mga kapatid. Tuloy. Napakarami na mga bulaang guro at propeta sa ngayon at sila ang mga palatandaan ng nalalapit ng paghahari ni Satanas. Kasi ito yung mga kapatid 7 taon na kapigatian na darating. Kailangan nating ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo ng buong katapatan upang makaranas ng kaligtasan ang mga tao sa paparating na padaigdigang kapahamakan. Amen. So dito pinapakita mga kapatid, talaga binibigyan tayo ng babala pagdating sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos mga kapatid. Na dapat nating, sabi ko nga, di ba? Sabi ko na kung ikaw, isa sa mga nanonood ngayon mga kapatid, makakapanood pala nitong video na ito, na kung nakakapag-aksaya ka ng 3 oras sa kakatingin mo sa Facebook, sa kakabrowse mo, di ba? Bakit hindi mo itry na mag-share ng salita ng Diyos? Diba? Nakakalugod na sa paningin ng Diyos yun mga kapatid. Na ikaw ay simpleng tao sa panahong ito. Huwag mo nang pansinin yung mga maririnig mo sa mga sasabihin sa iyo ng mga kaibigan mo. Nakita ko yung post mo, salita ng Diyos Oo, banal ka na ngayon. Huwag mong pansinin yun mga kapatid. Kasi sila hindi nila magawa Gawin mo sa oras nito mga kapatid. Diba? Sabi nga, huwag tayong padaya, mga kapatid. Huwag tayong padaya sa mga aral na taliwas sa sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Bakit? Ano ba ang Biblia, mga kapatid? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Diba? Ito ang nais ng Diyos sa ating mga tao, mga kapatid. Itong mensahe na ito, mga kapatid, mula sa makapangyarihang Ama na nasa langit, na nais niya na iparating sa iyo. Ikaw na nanonood ngayong oras na ito, mga kapatid, na makakapanood pa ng bidyong ito kasi hindi na ako makapag-live streaming kasi talagang lagi napuputol, mga kapatid, kaya na-record ko na lang at nawa pagka-upload nito marami makapanood. Dalangin ko sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Ang mensahe ng Diyos sa ating mga tao gusto kang kausapin ng Diyos, mga kapatid. Gusto niya kaming makausap araw-araw. Nais niyang makisama sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Nais niya na pagnilayan natin ang kanyang salita at pag-isipan ito. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito'y hininga ng Diyos. Sa makatuwid, mayroong itong buhay. Mayroong itong kapangyarihan na baguhin ang buhay kung maniwala ka at ipagtapat mo ito. Ang Biblia ay isang ordinaryong libro kung saan madali mong mapoproseso. Ulitin ko, mga kapatid. Ang Biblia ay hindi isang ordinaryong libro kung saan madali mong mapoproseso ang impormasyon. Maaari ka lamang makakuha ng impormasyon sa Biblia at magkaroon ng isang sariwang pananaw at paghahayag ng kanyang salita sa pamagitan ng tulong at patnubay ng banal na Espiritu. Sa makatuwid, huwag nating tratuhin ang Biblia bilang isang ordinaryong libro sapagkat ito'y hango sa supernaturality ng banal na Espiritu. Tandaan natin, mga kapatid, na isulat itong banal na salita o ng Biblia para gamitin natin at para malaman natin at para maging gabay natin
sa pang-araw-araw at ang mangyayari sa hinaharap. Katulad dito, di ba? Napag-usapan natin na lalabas, no? Darating, no? Darating ang bulaang propeta, mga kapatid. Sipin niyo yung mga kapatid, no? Kanino ko pang na-record, hindi ko pala napalitang ano ang marka ng halimaw. So, i-edit ko na lang din to dahil ano na rin para hindi na sa mapasama, no? So, mga kapatid, no, dalayan ko sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang pasasalamat. Nawa, meron tayong natutunan sa ating pag-aaral sa gabing ito na sino ang bulaang propeta sa katapusan ng panahon. Glory to God, kasi dalayan ko sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na bigyan tayo ng pagpapalang espiritual, no, na pang-araw-araw at pisikal na pangangailangan ng ating katawan. Kung ang ating katawan ay nangangailangan ng pagkain pisikal, ang ating espiritu ay nangangailangan din naman ng espiritual na pangangailangan na pagkain. Aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang pasasalamat, ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhatian. Ang lahat ito aking hiningit at dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo. Hanggang sa muli, mga kapatid, maraming salamat. Sanawat.